Malaki ang tungkulin sa pagpapasigla ng edukasyon ang Local School Board o lokal na kapulungan para sa edukasyon. Isa itong plataporma kung saan maaaring makilahok ang mga kinatawan ng civil society organizations o CSOs sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa edukasyon. Ito ang nagbibigay ng payo sa sanggunian sa usapin ng edukasyon. Pinamunuan ito ng gobernador sa probinsya o mayor sa mga syudad at munisipalidad. Katuwang dito bilang kasapi ang tagapamahala ng komite sa edukasyon ng sanggunian, Division Superintendent at District Supervisors, Treasurer, SK President, mga kinatawan ng Parents Teachers Association, Teachers Organizations, mga non-academic personnel at iba pang CSOs sa hanay ng edukasyon. Hindi man tuwirang nakatutok sa edukasyon ang gawain ng CSOs, may maiaambag pa rin sila sa local school board. Halimbawa, kung ang inyong CSO ay tumutulong sa mga magsasaka, manggagawa, urban poor, kababaihan, kabataan, may kapansanan, katutubo, senior citizens o grupong pangrelihiyon man, may maiaambag pa rin kayo para maiangat ang antas ng edukasyon sa inyong komunidad. Sa local school board, nagtutulungan ng mga kinatawan ng local government at mga CSOs para sa paggawa ng mga plano, programa at mga proyekto para sa edukasyon. Hindi na bago ang pagtutulungan ng CSOs at LGU para sa edukasyon. Halimbawa na lamang sa Naga City sa Bicol. Dahil sa pagtutulungan ng LGU at CSOs sa pagpaplano sa local school board, nabigyan ng oportunidad ang libu-libong out-of-school youth na makapag-aral sa pamamagitan ng Barangay Eskwela Program. Nagsilbi bilang barangay literacy workers ang mga CSO volunteers at teaching aides mula sa iba't ibang barangay at nakumbinse sa mahigit 1,000 kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Mula dito ay nabuo rin ang Naga City Out-of-School Youth Organization na nagsasagawa ng pagsasanay at pagtutulungan para maipataguyod ang kanilang pag-aaral. Isa pang halimbawa ng matagumpay na pagtutulungan ng mga CSO at local government ay ang programang Hugpong Barangay Edukasyon Parapit sa Balay. Isang programa sa Alimodyan, Iloilo na nagsilbing tulay para makapag-aral ang mga kabataan sa mga barangay na malayo sa syudad. Bilang bahagi ng local school board, nagtulong-tulong ang DepEd, mga barangay governments, local NGOs, religious groups, youth at senior citizen organizations para makakalap ng sapat na pondo sa pagpapatayo ng karagdagang high school sa pinakamalapit na barangay. Mas lalo pa itong pinagtibay nang ipinasa ng mga barangay at municipal government ang resolution sa pag-adopt o pagpapatupad ng programang Hukbong Barangay sa iba pang mga barangay. Sa Cagayan de Oro naman, naging epektibo ang expansion o pagpalawak ng local school board sa pamamagitan ng pagtalaga bilang kasapi ang mga kinatawan ng mga organisasyon ng mga kabataan, mga pribadong eskwelahan, mga religious groups at iba pang civil society organizations. Dahil sa mungkahi ng iba't ibang sektor, naisulong ang paglalaan ng pondo mula sa real property taxes para sa pagpapagawa ng mga bagong school buildings, lalo na sa mga malalayong barangay at sa pagsasanay ng mga guro. Isinulong din ng mga kabataan ang pagsali ng SK sa local school board at pagpapasa ng Cagayan de Oro City Youth Code of 2018 na kumikilala sa kontribusyon ng kabataan sa local governance. Ang civil society organizations ang nagsisilbing gabay, katuwang at kaagapay ng pamahalaan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at pulisiya tungo sa mahusay, sapat at angkop na edukasyon para sa lahat.